para makalaban ng contest. So there you have it. Brody ang kanyang pipiliin. So he's gonna be prioritizing on taking down those turrets once combo of the Bruno and the Lilia. Magiging malaking bagay din yung pagkuha ni Marky ng mga objectives na nagawa niya nung game number 2. What's gonna be the difference? Tabit. And Susundin niya, oh. Tatawid na naman si Marky. Kaso si Baloy. Oh, Si Baloy! Oh, okay, masusutain! Pero pinikeran ni Few. At masasalo pa nga yata yung mga glooms, pero... Okay. Laner. Yup, para sa mid laner, and that is exactly what you would want. It's still gonna be the same exact emblems and talents na manggagaling from both of the teams with 3 quantum charges plus 2 wilderness blessings to increase the movement speed na kinakailangan. Slight advantage pagdating dito sa pagkuha ng turtle dahil maging si Luke dito ay medyo napahihirapan nila at kung kinakailangan palang magpa-4 netong si Marky taking the gold crab na inaagaw pa nga sa kanya. No. Hindi talaga ipapag-4 ngayon si Marky. Hindi umabot yung Raging Sandstorm. Pero sino yung makakakuha ng turtle dahil lumilipad? Marky nga lang is down. So it's likely to go into the hands of the record holder. Kaltis will be able to secure that turtle. Samantalang inilalaban pa ng AP Bren at makukuha yung kill kay Luke. Clutch Netherrealm na nagmumula sa... With that resource out, wala si Super Marco na flicker, then magkakaroon pa ng extra engagement output itong si Chatero onto the bot lane. So balik muna tayo sa minion waves, and Few is gonna be using that flicker. Aboy is also gonna be using that black shoes para makatakas, and Kyle TZ and company nandito nag-aabang sa susunod ng third. 1v1 with the Great One, pero nandyan na nga ang heavy spin. Mga secure ni Marky ang turtle at nandyan na rin ang Dragon. Flap TZ at ang makapag-Raging Sandstorm. Pabalik doon sa kanyang Torres. Now 3v1. Luke, delikado siya. Now, Luke dito, medyo pinagiginaan ng 3. Kailangan tumalon pabalik pero may Netherrealm pa pala para sumalo. Kaya naman makukuha ng AP Bren yung kill onto that hero. And again, kanina, parang akala mo medyo fast na si Kyle. Babasag na Torre, and that is something na kailangan nilang alalahanin ngayon. Maloyski, muntikan lang. Muntikan lang. Nanakot lang si Idol. Napilitan na rin mag-flicker at that point. So parang okay na yun para sa AP Bren. Pero going back to the idea na hindi pa sila nakakonvert, medyo may problema nga yata yun. Kaso, bago nga naman mag-convert kung pwede makakuha ng pick-off, why not? Kasi mukhang gugustuhin pa nilang dalawin. Pero merong black shoes si Aboy dito. Luke nandito na with the Black Dragon 4. May Petrify pang naikasa. Pero si Kyle TZ ay masusundo lang din kasi ni Ogwen. Kaya naman magmamatapang ulit sila. Ogwen going in the mid lane pero hindi na ata nila itutuloy pa. AP Bren goes in for the big rotation in bot lane. Ako, Kadera, kung ako sa'yo, nagre-recall na ako. Kasi may 4 na paparating sa'yo. Napapalibutan ka na nila, Kadera! 1, 2, 3, 4. Pumasok na nga at na-stun pa. Wala ka ng kawala. Kadera will fall and they might just convert this into a turret pero hindi na dahil napakiramdaman ni Flap TV. At nakukuha pa. Mananakaw yung turtle. Nasa Geek Fam na sana. Raging Sandstorm is real at mukhang nag-iinit na ang mga side lane ng AP Bren. Pero kaya TC ngayon, mag-i-invade. Sino makakakuha ng purple? Ako si Marky. Nakatakas at hindi nakuha ang kanyang purple. Isipin mo, nakatingin lang si Flap TZ doon. Hindi na siya nagtago. Everywhere I go, I see his face. Kitang-kita mo na naman. Kamunti ka na naman si Marky. Literal na everywhere I go, the pressure is being felt. And now AP Bren. Bren, sobrang protektado at alagang-alaga at hindi nahahanap sa isang alanganin na sitwasyon. Regardless, kung meron ngang threat ng isang Yujong and Angela at si Marky pa nga yata yung medyo alanganin ngayon, magpo-force nang gamitin yung heavy spin. Kyle TZ, medyo may ipit at madadala malapit sa Torre, pero hindi naman sa ilalim at mabubuhay pa din. 35 seconds bago lumabas ang pinakaunang Lord. One big team fight ang nangyari sa baba at AP Bren. Nakalamang na ng 4,000 bago pa man magsimula ang pinakaunang big objective of the game. At mukhang mag-i-invade pa nga ang AP Bren. Hindi nila hahahayaang makakuha si Marky ng libreng purple. Yup, Necklace of the Run secured here by the Faramis para precisely doon sa Yuzong in terms of the passive that he will actually use in this fight. Pero si Marky na naman na makakuha niyan. Pero kapalit yata ang buhay niya just in case. Walang nag-retry sa dalawang jungler natin doon pero nakuha pa rin lang talaga sadya ni Kyle TZ mula kay Marky at that moment. Medyo nagbabawian na dito kung kanina nakukuhaan si Kyle TZ. Parang gusto niya ng ma-redemption. Kumbaga, lalo pat zinozone na ngayon ng AP Bren yung mga gusto sanang lumapit na miyembro ng Geek Fam. And this might just be a free Lord for the side of AP Bren. That's the first Lord of the game secured by the Bees. Napakalinis na take. Pero mayroong pwedeng tumapat at
Ang dami nilang pansagot sa sustain na hawak-hawak ngayon ng Geek Fam. And they seem like they really want to take out an inhibitor turret at least or maproc man lang yung shockwave mula dito. Ang hirap din kasi nga lumaban sa isang may shockwave pa nga na torre. At apart from that, si Aboy with the clear speed of the Lilia, mukhang walang makukuha ng inhibitor turret ang AP Bren. This is mission successful para sa Geek Fam. Reason why Marky needs a little bit more assistance from the rest of the members of Geek Fam para makalaban. Uy, nakuha ni Marky. Ayun. Pero napilitang mag-retry. Abot naman bago magkaroon ng Lord. Pero ganoon nakatindi yung panggugulo at pang-iipit dito ng AP Bren. Ultimo buffs talaga dito ay sobrang pinahihirapan na para sa jungler ng Geek Fam. At kinukulong lamang ng AP Bren ang Geek Fam sa loob ng kanilang base. At si Luke ngayon ay mangangalahati ang buhay. 25 seconds bago lumabas ang Luminous Lord. At mukhang push lang ng push at nakaw lang ng nakaw ang objective. Na Lord dahil ito nga ay isang level 2 Lord lang naman na kinakailangan na nilang problemahin. Marky dito medyo mapupoke din ng bahagya. Owen ginamit na yung Circling Eagle. Kyle? Kahit si pumasok na nga man totoon. Energy Eruption. Uy, wow! Pero si Aboy mapipilitan na rin mag-Black Shoes. Ginamit na rin doon ni Super Marco yung kanyang torn apart memory pero wala namang sobrang mapapatumba. Maganda ang naging depensa ng Geek Fam at nakuha din ng AP Bren yung dalawang inhibitor turrets. At kailangan na nga ata mag-back ng AP Bren dahil medyo malayo pa ang minions doon sa taas. Pero susunduin na ni Flap TZ at mukhang ipipilit pa nila ang natitirang inhibitor turret ng Geek Fam. Ang nice nila ay wala na talagang labasan at this point. Meron naman sila super minions and they will probably go. Circling Eagle, kahit isipang kasama dito, may energy eruption kaya siyang gagamitin. Pero Here hindi comes naman Luke. tumuloy si Super Marco. Si Luke na ngayon na sinaniban ni Valoisky, naghahanap ng mga pwedeng setan. Nandoon na rin sina Ogwen na medyo low kaya kinakailangan lumayo pansamantala. Pero sabi ni Flap TZ, mag-re-engage tayo. Kakayanin ba nila dahil nakapag-isa na lang yata si Luke dito. Mabilis nga lang gumalaw kaya hindi na rin nilaban pa. Good zoning mula sa Geek Fam pero mukhang itutuloy pa rin. Kyle TZ Raging Sandstorm sa likod! May iwasan naman ni Aboy kahit papaano pero napilitan ng mag-heavy spin doon si Marky. Netherrealm kinasa na ngayon ni Few para sagipin yung kanyang mga kasama at nagkaubusan o nagkapilitan talaga ng already expended. Ngayon alam na ng AP Bren na kayang-kaya na talaga nilang tapangan o harapan simulan etong Lord na talagang kinakalahati na kanila dahil bahala na sina Flap TZ at Ogwen para mang-zone ng mga kalaban na mag-a-attempt lumapit basta-basta. Hindi na natatakot ngayon ang AP Bren. They will take this Lord and possibly engage. Pinasok na talaga nila si Valoisky yung unang hahanap. Super Marco will take him down at may Raging Sandstorm para magmumula kay Fly TZ. Si Luke naman ang hinahanap dito. Black Dragon form napilitan na rin gamitin pero palabas, paiwas dahil hindi na lalaban ang Geek Fam. Mukhang magkakaroon ng 4v5 defense for the side of Geek Fam. Ang Lord ay nagmamarcha muli sa mid lane. Kyle TZ with a heavy spin. Mukhang mapipin down siya doon pero wala namang mangyayari pa. Meron pang Flask of the Oasis din na natitira. So, babalik ang buhay niya kahit papaano. Ang Lord ngayon na 10 nagmamarcha seconds, ay medyo Baloy. kailangan natin tignan talaga. Circling Eagle na naman on to Marky. Wala na siyang heavy spin this time. At Nether pumasok na Realm. nga sina Flap TZ doon sa kabila. Napatong pala si Lock! Kadera at si Apoy. Marky at yung na lang! target ay yung